Bawat isa sa atin. At pag-usapan po natin sa umagang ito regarding the faithful steward. Bago ang lahat ay buhay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa presensya ng bawat isa at salamat sa bilang Diyos sa opportunity na inyong nagkaroon at sa oras na ito aming pag-aaralan ng inyong banal na salita at sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu ay aming maunawaan, maintindihan ang mga bagay na ito. Maraming salamat po at aming pinagkakatiwala sa inyong lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, pag-usapan natin sa umagang ito regarding faithful steward. Sa binasa, dito sa verse 1, basahin ko ulit. Let a man account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. And moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So dito po sa binasa natin ay napakaganda po dahil bawat isa sa atin ay kabilang bilang isang pinagkatiwalaan or isang steward. So ang tanong, ano po yung ipinagkatiwala sa atin? Alam niyo po, ang ipinagkatiwala sa atin yung Ebanghelyo. Okay? Ang ipinagkatiwala po sa atin ay Ebanghelyo na ipapangaral natin. Kaya mayroong sinasabi sa Acts 20, yung tinanggap ni Apostol Pablo at yun din ang ating tatanggapin, yung Ebanghelyo na yun. So, ang Ebanghelyo ito ay sa Panginoon. Tayo po ay isang pinagkatiwalaan or steward na dapat ang steward ay faithful doon sa ipinagkatiwala. Dito po sa verse 24, but none of these things move me, neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So, dito sa binasa natin ay isang katuruan, Ebanghelyo na ibinigay ng Panginoon, ipinagkatiwala ng Panginoon kay Apostol Pablo na siya rin ipinapaliwanag. So, to testify the gospel of the grace of God. Ibig sabihin po, tayong mga mananampalataya ay steward ng Ebanghelyo. Sa 1 Corinthians, idagdag natin yung 1 Corinthians 15, 1-4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Ano po yung gospel? Yun po yung na-mention kanina, the gospel of the grace of God, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Ano sabi niya? Ye have received. Ano po yung tinanggap natin? Yung Ebanghelyo. Saan galing yung Ebanghelyo? Galing sa Panginoon. Lahat ng mga naniniwala ay ipinagkaloob din po, ibinigay din po ang Ebanghelyo ito na tayo naman ay maging faithful steward. Tayo naman, ang part natin, since na tinanggap natin ito, bilang katiwala, okay? Bilang katiwala sa Ebanghelyo ito, ay dapat po nating ipapangaral. Kaya sabi niya, ye have received, and wherein ye stand. Number 2, by which also ye are saved. Ibig sabihin, sa Ebanghelyo ito, pag iyong tinanggap, pinaniniwalaan, ikaw ay maligtas. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Number 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Mga kapatid, ang Ebanghelyo na ating tinanggap ay dapat din po natin ipangaral. So, pag hindi natin ito
ipapangaral, tayo ba ay tatawaging faithful steward? Or iba ang ating ipapangaral, tayo ba ay tatawaging faithful steward? Tuloy natin. Okay, so ayon kay Pablo, ayon kay Apostle Paul, a faithful steward is someone who has been entrusted by God with something sacred. At yan nga po yung gospel. Na-mention natin, ito po yun, yung gospel of the grace of God. Ipinagkatiwala po sa mga mananampalataya. Ang nakakalungkot, alam niyo po, maraming nagsasabing mananampalataya pero hindi naman naipangaral yung gospel. Sila ba ay faithful steward? Ang mga tao na pinagkatiwalaan ng Ebanghelyo ay dapat po maipapangaral. Okay? So, sabi nito, entrusted by God with something sacred. That is the gospel of grace. And he is expected to handle it responsibly, truthfully, and obediently. Kaya nga doon sa binasa natin kanina, yung Ebanghelyo na yun, tinanggap ni Apostol Pablo doon sa Acts 20:24. Kung ito po hindi niya ipinapangaral, possible na hindi natin maunawaan, hindi natin malaman na yun pala ang Ebanghelyo na dapat nating paniwalaan. So, ibig sabihin po, lahat ng mga mananampalataya ay stewards ng ating Panginoon. Gusto kong idagdag ang verse sa 2 Corinthians 5:18 hanggang 20. And all things are of God who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ and hath given to us the ministry. Ito po sa verse 18, and hath given to us the ministry of reconciliation. Ibig sabihin po, lahat tayo na mga iniligtas ng Panginoon by His grace ay mayroon pong responsibility. Binigyan po tayo ng ministry. Okay? The ministry of reconciliation. To wit that God was in Christ reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. And then 20, now then we are ambassadors for Christ. Sino po ang sinasabi? Sinasabing ambassadors for Christ, yung mga believers. Yung mga believers. Ang tawag po sa mga believers ay ambassadors for Christ. Ano ba yung ginagawa ng ambassadors? Siya po yung tinatawag na representative. Kanyang sasabihin in behalf sa ating Panginoon ay sinasabi natin kung paano maligtas ang tao, kung paano ang tao makakasama niya. Ay sabi niya, now then we are ambassadors for Christ, as though God that visits you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Kaya sabi ni Apostle Paul, a faithful steward is someone who has been entrusted by God with something sacred, and that is the grace gospel, and is expected to handle it responsibly, truthfully, and obediently. Pag sinasabing faithful, dapat nakafocus lang po doon sa ipinagkatiwala ng Panginoon. Kung ano yung kanyang ipinagkatiwala, doon lang po tayo. Hindi po tayo kumuha ng iba pa na mga katuruan na hindi ipinagkatiwala. Hindi po pwede yun. Ang ipinagkatiwala ng Panginoon ay ang gospel of the grace. Gospel of the grace of God. Ito po yung kanyang ipinagkatiwala at dapat po magiging faithful po tayo doon. Halimbawa, sa Bible mayroong kingdom gospel.
mayroong grace gospel. Ang ipinagkatiwala sa atin, yung grace gospel. Ipapangalan mo ba yung kingdom gospel na sasabihin mo na ito rin ay ipinagkatiwala sa akin? Hindi po. Dahil iba ang pinagkatiwalaan doon sa katuruan na yun. Meron sinasabi sa Galatians chapter 2, Galatians chapter number 2, 7 and 8. Ito po yung sinasabi. Mayroong dalawang gospel na pinag-uusapan dito. Verse 7, but contrariwise when they saw that the gospel of the uncircumcision, ito po yung isang gospel. The gospel of uncircumcision was committed unto me. Ipinagkatiwala kay Apostle Paul. And then yung isa naman, the gospel of the circumcision was committed unto Peter. So mayroong dalawang gospel na pinag-usapan. The gospel of uncircumcision yung ibinigay kay Pablo at binasa natin kanina sa Acts 20:24. Ito po yung gospel referring to the grace gospel. And then yung isa naman, the gospel of circumcision, ibig sabihin, a gospel intended for the Israelites people. Ito po yung kingdom gospel. And then verse 8, for he that rose effectually in Peter to the apostleship of the circumcision or the Israelites, this same was mighty in me, Apostle Paul, toward the Gentiles. So mayroon pong gospel na ipinagkatiwala ang Panginoon na doon po tayo nakafocus. At dapat doon tayo faithful. Doon po tayo tapat. Hindi po doon sa iba. Kasi hindi tayo tatawaging faithful ministers kung ang itinuturo natin hindi yung ipinagkatiwala ng Panginoon. So, isa-isahin po natin ito. Una, ang steward is someone entrusted with God's Word. The steward is someone entrusted with God's Word. Sino po yun? Tayo, mga believers. Pinagkatiwalaan po tayo sa ministry ng Panginoon. Paano kung ang ministry natin ay nakabase sa ibang pundasyon? Paano ang ministry natin ay hindi nakabase doon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa atin? Magkakaroon po ng problem. Kasi mayroong in-entrust ang Panginoon, ipinagkatiwala ng Panginoon yung word niya under this present time. Mayroong sinasabi si Apostle Paul dito sa Ephesians chapter 3, ipinagkatiwala sa kanya ang dispensation of the grace of God. Ephesians 3:1-3, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. If you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word. Kanino po ipinagkatiwala ang dispensation of the grace of God? Kay Apostle Paul. Therefore, Apostle Paul was the steward of grace dispensation. How that by revelation he made known unto me the mystery as I wrote afore in few words. And then si Moses ay steward din. Saan? Sa law. Sa mga kautusan, sa mga alituntunin. At ikumpara natin, under this present time, tayo po ay tinatawag na steward. Steward is someone entrusted with God's Word. Ang ibig sabihin po kasi ng sabing steward, ito yung idea. Household manager. Household manager. A steward does not own the master's property. Yun yung ibig sabihin ng steward. The steward does not own the master's property. He manages what belongs to someone else. Kaya ayon kay Apostle Paul, the gospel belongs to God. Yes, the gospel belongs to God. And then the ministers, we are caretakers, not owners. Mayroon tayong part. Ang gospel na tinanggap ni Pablo, ni Apostol Pablo, at yun din ang gospel na ating ipapangaral, ito ay galing sa Panginoon. Bilang ministers, we are caretakers, ay ating ipapangaral. Di ba? Ipapangaral natin
ang Ebanghelyo na mula sa ating Panginoon. Kaya nga, balikan lang natin yung binasa natin sa 2 Corinthians 15. Ang sabi dito, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand." Ano po, tinanggap niya and then ipinangaral din. Mayroon pa sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. 2 Timothy chapter 2 verse 2. "And the things that thou hast heard of me among many witnesses, this commit thou to a faithful man who shall be able to teach others also." Napansin niyo po, isang pinagkatiwalaan. Okay, isang pinagkatiwalaan at ang kanyang tungkulin ay ipapasa din sa iba or ipapangaral, ituturo din sa iba, and that's our part. So, ang Ebanghelyo na tinanggap natin, pinaniniwalaan natin ay hindi ito mananatili na tayo lang nakakaalam bilang good steward ay ating ipapangaral din. Katulad ng binasa natin, "To commit thou to a faithful man who shall be able to teach others." Pasa-pasa lang po. Okay? Pasa-pasa lang. Halimbawa, ang mga katotohanan ito natutunan mo and then ituturo mo lang din next generation. Dahil pag sinasabi sa chapter 4 verse 2, "Preach the word, it be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine." So preach the word, preach and teach the word, be instant in season, out of season, in 2 Timothy 4 verse 2. So, tayo po ay steward. Okay? In-entrust po sa atin ang ministry. Bawat isa sa atin ay part doon sa ministry bilang part ng katawan ng Panginoon. Okay? And then let's proceed to number 2. The mysteries of God are the gospel message. The mysteries of God are the gospel message. Going back sa 1 Corinthians 4, 1 and 2, "Let a man so account to us as of the ministers of Christ, as stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required." Ito po, verse 2, "It is required in stewards that a man be found faithful." Ni-require po sa atin. So we are stewards of that mysteries of God are the gospel message. So when Paul says mysteries of God, he means God's revealed plan of salvation in Christ. Ano po yung kaligtasan? Ano po yung mensahe ng kaligtasan under this present time? Sa Ephesians chapter 2, malinaw po na sinasabi niya, verses 8 to 9, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Tandaan po natin, isa po yan, yung programa na ipinagkatiwala ng Panginoon kay Apostle Paul, a program revealed to him na kung saan ipinapangaral kung paano maligtas ang isang makasalanan. Under this present time, ang tao ay maligtas kung maniniwala sa Ebanghelyo na ipinagkatiwala ng Panginoon kay Apostle Paul. So, the message of grace, justification, and redemption. Ito po yung under sa tinatawag mysteries of God, the message of grace, justification. Bakit po ito ay under sa tinatawag mysteries of God? Ganito po ang nangyari. Ang justification in our present time in Christ. Ang redemption in our present time in Christ. Noon, during the time of Moses, ang justification ay sa pamagitan ng mga requirements. Ang redemption noon sa pamagitan ng mga requirements. Bakit ito ay part ng mysteries of God? Dahil ang mga ito ay ginawa ng Panginoon
para sa atin. Ang nag-perform mismo ang Panginoon, kaya ito po ay ating maipapangaral. The message of grace, the message of justification, the message of redemption. So, a steward is responsible for what? Protecting the truth of the gospel. Ang part natin is to protect na hindi maaluan. Is to protect na hindi mabago, hindi matwist, hindi po balungtutin or sirain. So that's our part. Protecting the truth of the gospel and then teaching it clearly and accurately. Yan yung part natin mga kapatid. So since we are God's steward of the gospel, tandaan po natin, kung ano yung ipinagkatiwala ng Panginoon, dapat hindi mabago. Kasi ang nakakalungkot po, yung ipinagkatiwala ng Ebanghelyo ay binabago. Nakakalungkot po na ang ipinagkatiwala ng Panginoon na mensahe sa atin ay binabago yung katotohanan instead na we are the protector sana of that truth of the gospel. Ang nangyari po ay maraming hinahalo na mga kung ano-anong mga katuruan na ay nahahalo na hindi dapat. Pag ganun po ang nangyari, hindi na po tayo faithful steward. Next. Dito naman sa number 3, faithfulness is the key requirement. So, it is required that they be found faithful. Dito sa binasa natin, balik tayo sa chapter 4 ng 1 Corinthians. Dito sa verse na, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Papaano po masasabing faithful ang isang tao na hindi naman niya ipinapangaral yung ipinagkatiwala. Okay? So, ang i-record kasi doon, kung ano yung ipinagkatiwala na Ebanghelyo, yun doon po tayo. Hindi po dapat hahaluan ng iba pang mga Ebanghelyo na nasa Biblia dahil mayroon na pong ipinagkatiwala. It is required that they be found faithful, not successful, not popular, not powerful, but trustworthy, consistent, obedient to Christ's message. Hindi po ito na para maging successful. Paano ka maging part doon sa pagiging faithful? Na ginagamit lang po ang Ebanghelyo para maging successful, magiging popular, at magiging powerful. Pagdating ng panahon, siya ba ay i-welcome ng Panginoon, i-congratulate ng Panginoon na siya ay faithful? Hindi. Dapat trustworthy, consistent, at obedience to Christ's message. Ano po yung Christ's message? Yung ipinagkatiwala niya ng apostol natin na si Apostol Pablo regarding the gospel of the grace of God. Then, number 4, a faithful steward does not seek human approval. Okay? Hindi po doon na mag-approve sa tao. Sasabihin, itong ginagawa ay sasabihin mo na and then i-approve ng tao. Hindi po dahil bawat isa sa atin ay steward at hindi natin kailangan yung human approval. Ang dapat mag-approve ang Panginoon. Mayroong verse na nagsasabi dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God. Hindi po ang tao yung mag-approve. A faithful steward does not seek human approval. Ang mangyari dito, paano siya magiging faithful kung siya ay humihingi ng mga yung para siya ma-approve ng isang tao? Mawawala na po itong pagiging faithful steward dahil nakadepende na lang siya kung anong sabihin ng tao. So, it is a very small thing that I should be judged by you or by any human court. Dito sa Corinthians, balikan natin, pero sa verse 3, ang babasahin natin.
1 Corinthians 4 verse 3, but with me, it is a very small thing that I should be judged or you or man's judgment, yet judge not my own self. So makikita po natin dito na hindi tao ang gagawa doon, kundi ang Panginoon. Okay? So, faithful steward serves God, not people's opinions. Ulitin ko ha, pag sinabing faithful steward serves God, not people's opinions. Next is accountable primarily to the Lord. Yan po yung pag sinasabing faithful steward. Kaya ulitin ko po, yan yung isa na ministry natin bilang part doon sa program ng ating Panginoon. Kailangan po ay maging faithful po tayo na pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa kanyang Ebanghelyo. Number 5, a faithful steward handles God's message without distortion. Anong ibig sabihin nun? Hindi po binabago yung mensahe. Hindi po sinisira yung mensahe. Hindi binabago yung mensahe without distortion. Okay? Hindi po binabaluktot ang katotohanan. Hindi binabago yung katotohanan. Kung ano yung truth, dapat hindi na po pwedeng baguhin. So, being faithful includes not changing the gospel. Yes. Hindi po binabago ang Ebanghelyo, pinapalitan ang Ebanghelyo, or dinadagdagan ang Ebanghelyo tungkol sa kaligtasan. Ulitin ko po, salvation totally by the grace of God. Ang kaligtasan po ay biyaya, parabol. Okay? It is the gift of God. So not changing the gospel is about being faithful includes not adding personal ambition. Wala, hindi po kasama doon. I-present mo lang, ipangalan mo lang yung gospel at without adding personal ambition. And not mixing truth with error. Hindi pwedeng haluan. Kasi pag nahaluan mo yan, magiging mali na ang resulta. Kung ano yung gospel na ipinagkatiwala sa atin, wag nang haluan kung ano po ang mga ibang inihahalo doon sa ginawa ng ating Panginoon. Nakalungkot po na ipinapangalan yung gospel at ang daming additional na pinapagawa. Not mixing truth with error. Paul strongly defends the purity of the message he received. Kung ano yung tinanggap, ano yung binigay ng Panginoon sa kanya, maging siya mismo. Sabi pa niya, kung mayroong magtuturo sa inyo na iba sa ipinangalan ko, kahit anghel sa langit, let him be accursed. Galatians chapter 1, 8-9, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. 9, as we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Maging siya po mismo, maging si Apostle Paul na pinagkatiwalaan ng Panginoon, hindi pwedeng magturo ng iba. Dahil, sabi doon sa binasa natin, kung mayroon ng ibang mangaral na maging anghel sa langit, anong sabi niya? Let him be accursed. So, Paul strongly defends the purity of the message of grace he received. At ganun din po tayo bilang part ng programang ito, bilang iniligtas ng Panginoon by His grace, kung maaari po, para hindi tayo maibilang doon sa accursed na na-mention, mananatili po tayo doon sa ipinangalan, ibinigay ng ating Panginoon kung ano ang Ebanghelyo ng kaligtasan na dapat nating ipangalan. Next, number 6, stewardship includes responsibility for ministry life. Yes, mayroon pong kasama po dito bilang steward.
So in Paul's broader teaching, stewards also manage teaching. Ayan po, kaya meron tayo every Sunday, meron tayong mga teaching. And then we i-encourage natin yung iba, mga kaibigan, na pupunta sa church at mag-aral. Okay? Pupunta sa church at mag-aral kasi kasama doon yung teaching. Hindi lang pupunta sa church na walang pag-aaral. Okay? Ano ba? Leadership in the church, kasama po yun. And then care for believers. And then personal conduct as an example. So part po yan sa stewardship. Yung mga ito, nandun yung teaching, nandun yung paano maging maayos ang mga believers at mayroon pag sinabing care for believers, yung strengthening, encouragement sa mga mananampalataya kasama ng iglesia. Okay? So napakaganda po na ma-maintain every Sunday and then mag-invite. Keep on inviting na pupunta sa church and then sa church ay ma-experience nila na mayroong mga pag-aaral, mayroong leadership sa church at mayroon pong caring sa mga believers. Then, according to Apostle Paul, a faithful steward is someone entrusted with God's gospel and word, who manages it responsibly and truthfully, and who remains loyal to Christ's message, the gospel of grace, who seeks God's approval, not human praise, and who is found trustworthy in all things. So in conclusion, a faithful steward is a servant of Christ. We are the servants of Christ. We are God's ambassador who carefully and honestly handles God's truth and remains loyal to Him above everything else. Tandaan po natin mga kapatid, tayo po ay stewards ng ating Panginoon. We are Christ's ambassadors. Kaya kailangan po na ang mga bagay na ito ay ating maibahagi din sa iba yung paano nag-work ang Panginoon sa atin, ano yung ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin bilang Christ representative ay dapat po nating maibahagi din sa iba ang mga bagay na ito at dapat yung ebanghelyo na yon na kanyang ipinagkatiwala ay dapat hindi mabago. Dapat po mananatili yung purity ng ebanghelyo para hindi siya ma-distort, hindi po siya masira, kaya nasa atin po. Kaya ulitin po, tayong mga believers ay tinatawag na servant of Christ and who carefully and honestly handles God's truth. And dapat may remain loyal to Him. Okay? Kaya sana po sa mensaheng ito ay mayroon po tayong mga natutunan at maisa sa buhay natin ang mga bagay na ito. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Muli, maraming salamat sa pagkakataon na ito na inayong po ipinagkaloob sa amin. Salamat sa inyong mensahe na aming napakinggan. Nawa, ang mga mensaheng ito ay mananatili sa aming puso at isipan. At maraming salamat, dakilang Diyos, sa mga katotohanan ito. At sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat. God bless.